ang kasabwat sa pagnanakaw o anumang krimen ay may pananagutan sa batas. Yan ang buod ng paksa ngayon ni Attorney JJ Atienza sa Bisig ng Batas. Si Tasio ay may-ari ng isang trading company sa Binondo. Isang araw ay kinausap niya ang bantay sa pier na si Lando at napag-alaman niyang may kargamento ng bulto ng mga tela na parating na inimport naman ng kumpanya ni Wilson. Ang kargamento ay parating nga sa pier ayon sa kumpirmasyon ni Kenneth, empleyado ni Wilson. Kinausap ni Tasio si Lando at Kenneth at sinabi niya sa dalawa na handa siyang magbayad ng malaking halaga, makuha lamang niya ang kargamento ng walang sabit. Matapos ang ilang araw, inireklamo ni Wilson sa salang pagnanakaw si Lando, Kenneth at Tasio. Ayon kay Tasio, bumili lamang siya ng mga bulto ng tela kina Lando at Kenneth pero hindi naman daw niya inutusang magnakaw ang mga ito. Ayon naman kay Lando at Kenneth, si Tasio daw ang nang-engganyo sa kanilang nakawin ang mga bulto ng tela dahil babayaran sila ni Tasio ng malaking halaga. Maaari daw bang kasuhan din ng theft si Tasio? Tasio, malungkot man, subalit mukhang maaari ka nga ma-implicate sa krimeng theft bilang principal at co-conspirators o kasapakat naman sina Kenneth at Lando. Sa iyong istoryang inilahad, malinaw na ang mga bulto ng tela ay napunta sa iyong possession dahil sa kasunduan ninyong tatlo na magbabayad ka na malaki kung ma-deliver sa iyo ang tela. Kahit na hindi ikaw mismo ang kumuha ng bulto ng tela, the fact na hindi mangyayari ang pagpapalusot nito papunta sa warehouse mo kung hindi dahil sa pangako mo at Kenneth. Maaari lamang ma-dismiss ang charge sa iyo kung ikaw ay may matibay na katibayan o pruweba na walang usapang nangyari sa pagitan ninyo ni Kenneth at Lando. Mag-email lamang po kayo sa ptv4newscenter@gmail.com para sa inyong mga katanungan. Ito po si Attorney JJ Atienza, ang inyong bisig ng batas.